naman na piniprivilege. Kumbaga yung kwento o yung pleasure na nadaderive sa pagbasa ng kwento, tila ba inihalin tulad sa isang uri ng pagdanasa na tawagin nating heteronormative, di ba? O kung tutusin isang libido ng lalaki. So parang naroon yun sa teorisasyon ni Aristoteles, E.M. Forster, di ba? And many stories have been crafted according to that kind of desire. So parang hindi naman natin tinatawaran yung kontribusyon ng ganung uri ng estruktura o ng sistema ng pagkwento. Subalit may mga uri ng desires na hindi nagkukwento dahil doon sa estrukturang iyon. So parang yung sa Pantaha may mga na-reorder na desires, di ba? At kung yung desire mo ay maaari mong i-reorder o may mauuna na baka walang climax, baka puro plateau, di ba? Kung bibigyan mo ng pangalan o bibigyan mo ng paglalarawan yung mga katawan na nagdanasa sa isang paraan na hindi nahagawian, maaaring yung mga katawan na yon ay pumatha o sumamantahan ng mga kasarian na hindi laging lumalapat yung ninanais mo at kung sino ka, yung kasarian at orientasyong sexual. So parang sa madaling sabi, binabago ng Sapantaha, ng konsepto ng Sapantaha bilang pagkukwento, pagkakatha, ang isang uri ng erotisismo na dati-rati ay iisa lamang. So parang we are invited to speculate on other desires, on other identities, other possibilities of desiring, of storytelling. Right? So parang yun na muna siya. Okay. Yun nga, kapag in-entertain o in-accommodate natin yung ibang klase ng desire, baka mas lumalabak din yung ating pagtingin sa ano ba yung normal sa pinakamadaling sabi. So, magandang i-check. At yun nga, by the way, meron palang kung curious kayo at meron naman kayong pera para iluwal, may kopya ng libro na binibenta sa likod. So, hanapin lamang si Cupcake na kumakain na ng ating merienda. So, meron din po tayong snacks dyan. Kung hindi pa kayo nakakakuha, ay kumuha na kayo. Para siguro to kay Professor lang sa teras ng Professor Ong, yung kasi nga nabanggit ni Sir Chris na yung nakakatuwang basahin itong librong to kasi dahil sa pantahang atake, naaalala mo na yung mundo mo ay may mali. At parang ganoon yung binanggit ni Professor Ong sa una na na yung laging may reading experience na fantastic, something off, something weird, pero bumabalik ka sa realidad mo. Pero paano natin ito nire-resolve? Kasi nga, kung ang mundo natin ay mas pangit sa fictional na world, paano natin bibigyan ng halaga itong collection na ito? At yung pagbabasa din ng ganitong klaseng mga kwento sa inyong tingin. Kasi sa madaling sabi, parehas pa ng pangit yung mundo natin. So pwedeng gano'n kung mataray tayo. Lalo na yung mga supervisor ni Sir Chris ay medyo mataray sa ganyan. So yung parang yun nga, yung ano ang halaga ng pagbasa ng mga akda sa Pilipino na nasa molde ng Sapantaha. Lalo't ayun nga, ang inaalingaw nito ay parehong chaotic din naman pala ang mundo ng fiksyon at ang tunay na mundo. Siguro para sa isang guro ng panitikan mo ay sa pinaka-minimum ay at least mamulat sa katotohanan yung isang ordinaryong teacher. Kasi yun yung pino-point out ko doon sa reaction ko. Ang isang ordinaryong teacher wala na siyang pakialam sa kung ano man ang lalamanin ng ituturo niya dahil napakarami pa niyang kailangang gawin. So sa minimum yung Sapantaha ay isang paraan upang imulat yung teacher, in particular yung guro sa panitikan, kung ano nga ba yung pangit. So kung yung pag nakita ng gurong yun, sana sa kanyang pagbabasa ay hanapan niya. Meron kasing messianic parang merong messianic power na ina-assign yung lipunan natin sa mga guro, di ba? Na sila ang tagapagmulat, sila ang tagahubog ng mga bata, pero kinakailangan din nila ng mga individual o ng mga akda, kinakailangan din nila ng mga bagay na mabumulat din sa kanila. So sa tingin ko, isa sa mga tungkulin ng panitikan, in particular itong Sapantaha, yung ganong
uri ng pagmumulat sa minimum, yun, sa pinakamababang antas. Si Sir Tim din is again, saka baka pwede rin idagdag yung